Kabi-kabilang kilos protesta ang isinagawa sa ilang panig ng bansa ngayon pong Labor Day o Araw ng Paggawa. Isa sa mga panawagan nila, aumento sa sahod. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, Connie, pasado alas 8 nga ng umaga nang magtipon-tipon ang ilang mga labor groups sa may liwasang Bonifacio para gunitain nga ang araw ng paggawa o araw ng mga manggagawa. No? Ilan sa mga pinagsigawan ng grupo ay yung minimum daily wage na 1,200 pesos na kinakailangan daw para magkaroon ng disenteng pamumuhay ang isang pamilya na may 5 miyembro. May sapat na pagkain, may masisilungan o matitirhan. Kasi ilan sa mga grupo nag-assemble sa liwasang Bonifacio kanina ay ang Bayan Muna, Alliance of Health Workers at Union ng mga manggagawang agrikultura. Pinananawagan ng grupo na ang maumento sa sahod at hirit pa ng mga grupo di raw masusolusyonan ng mga libreng sakay sa tren at mga job fairs ang problema ng mga manggagawa. Hinamon din ng KMU ang mga kumakandidato sa midterm elections na i-adopt ang living wage as priority policy agenda. Hinihikayat din nila ang lahat ng mga manggagawa na iboto ang mga kandidatong tunay na sumusuporta umuno sa kapakanan ng mga manggagawa. Samantala, mga bandang pasado alas 9 ng umaga nang magsimulang magmarcha ang naturang grupo patungo ng Menjola kung saan isang mas malakihang rally sana ang magaganap. Pero pagsapit pa lang nila dito sa may Recto Avenue, partikular sa may harapan ng University of the East, ay naharang na sila ng mga nakaabang na puwersa ng pulisya. Dito na napilitan ng grupo na iset up na lamang ang kanilang entablado dito sa harapan ng University of the East kung saan sa kasalukuyan ay nagaganap na ang isang programa. Ayon naman sa ilang mga pulis na nakausap natin ay wala umunong permit ang grupo para mag-rally sa may Menjola. At meron naman daw mga freedom parks tulad ng Plaza Miranda kung saan pwede at malayang makakapagpahayag ng kanilang mga saloobin ang mga nais mag-rally. Sa mga sandaling ito, Rafi, Connie, ay patuloy ngang isinasagawa ng Kilusang Mayo 1 ang isang programa bilang paggunita sa Labor Day. Rafi, Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Kinikilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahalagang kontribusyon ng mga manggagawa sa bansa ngayong pong araw ng paggawa. Sa kanyang Labor Day message, sinabi ng Pangulo na may mahalagang papel ang mga manggagawa sa paghubog ng ating lipunan. Kaya nararapat daw na bumuo ng mga konkretong hakbang para matugunan ang mga pangangailangan ng bawat pamilya at matiyak ang kanilang kaligtasan sa lugar ng trabaho. Nangako rin ng Pangulo na hindi pababayaan ang mga manggagawa. Ngayong araw na ito, tayo ay nagbibigay-pugay sa lahat. Si Vice President Sara Duterte saludo sa katatagan, talino at kasipagan na ipinapakita ng bawat isa sa kani-kanilang sektor. Sa kabila po ng mga anyay kinakaharap na hamon, naway manatili raw ang mga katangiang ito para sa tunay na kaunlaran at pagbabago sa bansa. Halos 100,000 piso ang natangay ng isang magnanakaw mula sa isang nakaparadang truck sa Antipolo City. Ang naarestong suspect nagpaliwanag kung bakit niya nagawa ang krimen. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa loob ng isang delivery truck umaga nitong Martes sa Barangay Mayamot, Antipolo City, kita ang isang lalaking nagbukas ng pintuan ng driver's seat. May kinuha siyang gamit sa upuan at bag. Sa kanya sinara ang pinto. Maya-maya, bumalik ang lalaki at tila may hinahanap. Ang lalaki na pag-alamang hindi driver o pahinante ng truck, kundi isang magnanakaw. Sa pangatlong balik niya, binuksan naman niya ang compartment at may kinuha ring mga gamit. Ayon sa pulisya, nagpark lang saglit ng truck malapit sa tindahan. Dideliver sila ng mga paninda sa mga sari-sari stores dun sa lugar na yon. And yung pahinante ay pinark nila yung truck. Then all of a sudden, biglang may pumasok na subject person at may mga kinuha siyang items.
Kasama raw sa mga natangayang ilang personal na gamit at perang nakolekta ng pahinante mula sa mga pinuntahang sari-sari store na nagkakahalaga ng halos 100,000 piso. Sa follow-up operation, naaresto ang sospek na si alias Chris, 39 anyos. Aminado siya sa pagnanakaw. Wala kasi akong trabaho kaya yan ang ginagawa ko para makaraos kami ng anak ko. Nung una kasi may nakuha akong barya. Tapos? O yun, sinubukan ko ulit. Hindi ko talaga alam na may pera yun. Nalaman ko na lang po nung nabuksan. We were able to recover more or less 100,000 pesos of cash money and may mga stolen items pa na recover. Sasampahan ng kasong theft ang suspect na nakadetain sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magandang balita para sa suki ng liquefied petroleum gas o LPG. Epektibo po ngayong Mayo a 1 ang piso kada kilo na rollback dyan. Base po yan sa anunsyo ng ilang kumpanya. Katumbas po yan ng 11 pisong tapyas sa kada 11 kilogram na tangke. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya kaugnay niyan. Sa Antipolo Rizal, ikinatuwa ng ilang may-ari ng mga kainan ang rollback. Mailalaan na raw kasi nila ang budget sa pagbili ng dagdag na rekado para sa kanilang negosyo. Nakapayong at naglalakad ang babaeng senior citizen na yan sa Juanilla Village sa Valencia, Bukidnon. Ilang saglit pa makikita ang pagsulpot ng isang motorcycle rider at biglang hinablot ang bag ng babae. Natumba ang biktima at nakaladkad pa sa kalsada. Isinugod siya sa ospital at ngayon comatose o wala pa ring malay. Agad namang tumakas ang snatcher na nakuha ng nakatakip ang mukha at nakasombrero. Nananawagan ng pulisya sa publiko na ipagbigay alam sa kanila kung may impormasyon sa pagkakakilanlan ng suspect. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng payag ang kaanak ng biktima. Iimbestigahan na ng Philippine National Police ang anak ng ipinatay na negosyanteng si Anson Tan o Anson Ke matapos siyang ituro ng isa sa mga nahuling suspect. Pero maingat din ang pulisya dahil baka layon lang daw ng suspect na lituhin ang imbestigasyon. Balitang hatid ni June Veneracion. Lumalim ang misteryo sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke o kilala ring Anson Tan ng isang kota kanyang anak sa extrajudicial statement ng main suspect na si David Tan Liao. Nasa police custody na si Liao. Claiming it was the son who ordered for the kidnapping ni Anson Ke and eventually ordering na patayin po ito pong ating biktima. We have to clear everybody kasi gusto talaga namin. He's already the mastermind at kaano namin. Sino po yung makasama ni nung suspect namin. Maingat po. Lahat po inimbestigahan, prove po natin. Lahat ng statement yan, you have to prove it kung tama o mali. Kaya isinama na ng PNP ang anak ng negosyante na si Alvin sa mga respondent para sumailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice. Aligasyon ni Liao na bago nito ay nasangkot na rin sa iba pang kaso ng kidnapping. Nag-usap sila ni Alvin para sa planong pagdukot at pagpatay, bagamat walang mailabas na ebidensya. Si Alvin na nakipag-negotiate doon sa mga kidnapper, voluntaryong isinuko ang kanyang cellphone sa PNP para sa forensic investigation. We cannot discount the possibility that David Tan Liao is misleading the investigation to cover up for someone. And there is also a possibility that David Tan Liao is the mastermind himself. Sabi ng isang anti-crime advocacy group na nakakausap ng mga naulila ni Ke, lubos nang naapektuhan ng pamilya. The victim family was crying when they saw on the news that the son is now a suspect. It is so unfair. Inilabas naman ng PNP ang litrato ng dalawa pa umanong sangkot sa krimen, sina Jonin Lin at Wen Lin Gong alias Kelly Tan Lim. May isang concerned citizen nila ang nag-alok ng 5 milyong pisong pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol kay Kelly. At ito po yung babae po na ginamit po na babe. Meron pang 4 na Chinese na hawak ang PNP kaugnay ng pagdukot at pagpatay kay Ke. Kabilang sa kanila ang 2 na pinagpadalhan ng ransom bago idaan sa mga casino junket operator at ma-convert sa cryptocurrency ang kabuang 200 billion pesos na ransom mula sa pamilya Ke.
Ang legal counsel ng dalawa, itinangging ipinalit nila ang pera sa crypto. We will gladly cooperate with the law enforcement agencies just to make sure na maintindihan nila that the two clients that we are representing are in no way, shape, or form part of that conspiracy which led to the abduction and the kidnapping and the eventual killing ni Mr. Anson Tan or Anson Ke. They are just there for people that want to have USD to or peso to USD or peso to yuan to RMB or peso or dollars to RMB, palitan lang. At hindi sila yung naging recipient nung ransom money in any way. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ayon sa abogado ni Alvin Ke at kanyang pamilya, ikinagulat nila ang mga akusasyon ng naarestong suspect na si David Tan Liao. Tiniyak din ng pamilya na patuloy ang pakikipag-ugnay nila sa binuong task force para mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Wala rin daw na ipakitang ebidensya laban sa anak ng negosyante. Gayunman, maghahain sila ng motion sa Department of Justice para tanggalin ang pangalan ng nakababatang Ke sa listahan ng mga respondent sa preliminary investigation.